Greetings mga migs, mga 3 weeks na yung nakakaraan. Namasyal ako uli sa pwesto ni Tatay Marlon. Ito yung mga nakita ko, mga bao na libon. Tested na daw to mga migs. Merong walang mata, merong isang mata, isang bibig, may gemstone sa gitna. Yan po, pampaswerte at nakasa din yung isa, yung walang mata. Ito mga migs, mga medalyon ni Tatay Marlon na gawa sa kampana. So, hindi siya ordinaryo na metal ginamit. Gawa siya sa kampana mga migs. Medyo may kamahalan lang. Kasi mga chalice at kampana na luma, tinunaw, ginawang medalyon mga migs. Tapos engraved pa siya. Oh. Maganda yung quality. Medyo may kamahalan nga lang mga migs. May mga sator, may mga luma na medalyon. Ito naman mga migs, mga tiger bronze lang daw ito. Pero may basbas pa rin ni Tatay Marlon. Syempre, konsagrado niya kapag kumuha kayo. Pero ito talagang sa kampana ang bilib ako. Tsaka ito yung isa sa mga gawa ni Tatay Marlon. No? Siya mismo naggawa nitong X7 na pangdepensa. Subok na daw ito mga migs sa Granada. Sabi ni Tatay Marlon na hindi ko naman nakita personal. Pero may kwento siya na pumiyok lang daw yung Granada. Sinubukan ito. Yung mga pattern dyan mga migs, mga makaluma. Siya lang may alam yan. May luma na pattern. Yan yung original na X7 na ginagamit ng mga sundalo. Sinubukan na raw yan doon sa fighting range doon sa Katalunan Pequeño. Hindi ko alam kung Pequeño ba yun, Katalunan Grande. Hindi kasi ako masyadong familiar eh. Tsaka yung selyo niya mga migs, familiar ba sa inyo? Yung natapik natin yung about sa cross. So parang kay Solomon din yung selyo niya. So may mga sikreto talaga na yung mga matatanda lang yung nakakaalam. Ibang klase talaga tong mga gamit ni Tatay Marlon mga migs. Isa rin ako sa mga napabilib nito eh. Pero hindi niya ito ginagawa na araw-araw. So kung mag-o-order ka lang, bibili ka lang ng X7 na perfume, tapos ibigay mo kay Tatay Marlon, siya na yung gagawa ng pattern at mga orasyon sa loob. Pangkubol ito mga migs, pang depensa sa bala, ganun. Nagsugod yun kita sa kuhan, ilaga, grupo. Oo, di, ang katong akong kuhan na to, dati ito ilaga. Ilaga yung ilaga. Ang nagtudlo sa imo ha? Oo, mandir na to sa Lanao. Ang kailan? Galanaw? Sa Lanao. Lanao, kailan man nga awa. Kung kailan na nga, matay ba? Ahoy. Ikatapos ka na tao. Gitu. Unsay anting-anting ni mo na agi. Iguang na mga to siya, mga edad-edad na ba? Bang gitistingan to ni Siyok rang Granada. Asok. Nanawag ito kami sa ako to, sandalo nga, retired. Oo. Nawag ako. At isa rin ito sa mga bagong gamit ni Tatay Marlon, sungay ng usa. So ginagamit ito mga migs sa piggery para hindi madaling nagkakasakit yung mga baboy. Tsaka pwede dito panggamot sa mga nabati o mga nabalis na mga engkanto mga migs. Sinahalo yata sa langis yung sungay mga migs. O nilulubog sa langis yung buong sungay ng usa. Medyo mahaba din na pag-usapan namin eh. Kaso nasa Bisaya lang na dialekto. At saka nagpabasbas na rin ako ng karagdagang mga garapa mga migs. At saka Santo Niñong hubad eh. Para may additional stocks tayo dito sa mga naghahanap ng mga garapa. Kasi pag si Tatay Marlon ang nagbasbas, kumpiyansa ko eh. Mas gusto ko na siya talaga. Unfortunately mga migs, umuwi siya ng Lanao kasi may bahay din siya doon. Kukuha siya ng maraming stocks. Pagkatapos noon, punta pa siya ng Cebu. Hindi ko pa alam kung kailan siya babalik ng Davao. Baka sa Kadayawan pa, sa July or sa August, ganon. Hopefully na makabalik ka agad si tatay dito sa Davao. And aside from that mga migs, meron tayong lana na tinatawag itong lunas sa mga kamandag. Ang gumawa nito ay si Bro Kim mga migs, taga Maa, Davao City. At saka siya yung sinamahan ko doon sa Santa Cruz Chapel doon sa Samal. So, marami na napagpatunay nito na maganda siya na panggamot sa mga kagat ng mga insekto, kagat ng mga hayop.
Effective siya mga migs. At ito din yung ginamit namin na pangpahid doon sa sugat ng babae nagpabaon ng mutya mga migs. 'Di ba? Kung naalala nyo itong mutya na to, ito yung mga ginamit namin na pangbaon. At pagdating naman sa sato ninyong hubad mga migs, meron tayong malaki na available, isa lang. Tapos yung mga maliliit, merong dalawa. Konsagrado pa rin mga migs. At meron din akong na-interview mga migs na sobrang daming koleksyon ng mga chaleco mga migs, mga vintage pa na chaleco. Taga Davao ito mga migs. Ini-edit ko pa yung video kaya abangan nyo mga migs. Please subscribe po and thank you mga migs.